There. So, it's already recording. So, good afternoon ulit, Josh, no? And welcome to another session of organic chemistry. So, we're going to finish first our practice set for stereochem. If I'm not mistaken, we're number 14 na yata. No, we're number 15. So we're down to last four items, 15, 16, 17, 18. So we can easily check that by eto. Ayan. Tama, no? Tama. Mhm. Oh, wait, hindi ko pala ito maano. There. Ayan. So ito yata yung sinagutan mo na 14. Ito. Sorry. Ayan, nandito na yung 14. Yeah, correct, 14 ABC. So, we're 15 na. Tama ba? Nasusulatan natin, Josh. Ito, we can access, right? Saan po kaya? Ito. Dito po sa ilalim. Mm-mm. Yep. Sige, go ahead. Ayan. So, 15 ka na. Ay, ayan. Okay, nagsusulat Nagsusulat man. na. Ah, ah. Wait lang, Josh, ha. Nandito na yung PLDT. Wait lang po. Pa-pause na lang din muna nung recording. Yan, fine. Yeah, for number 15, let me read the question. S-lactic acid has a specific rotation of positive 3.8. If the enantiomeric excess or EE of a solution of lactic acid is 60%, what is the absolute observed rotation, specific rotation for this solution? Okay, and then letter B, how much of the dextrorotatory and levorotatory isomers or DNL isomers does the solution contain? So, 15 muna. Ay, hindi. Duktong mo na. 15 and 16, Joshua. Please answer 16 din. Kasi same to ng ano eh. Same topic ba? Then for 16, a sample of 2-methyl-1-butanol has a specific rotation of positive 1.151. For letter A, what is the percent EE of the sample? Note that the specific rotation of the R isomer is positive 5.756. Which enantiomer is in excess, the R or the S? Okay? So let me check. Ayan. Pakilagyan, Josh, kung anong number to. Ayun, 15 pala. Nalagay mo na. Okay, sige. Continue mo lang, Josh, ah.
Hello po. Hi, Josh. I'm back. You're done for both problems? Hello? Narinig mo ka? Yeah. How about me? Opo, okay lang po. Audible ba? Okay. Pero you're done with both problems ba? 15 and 16? Tapos na po. Okay. Sige. Pause ka muna. We'll discuss 15 and 16 first. Hello po. Ayun, there you go. Tapos, wait lang, Josh, ha. Going to find that file there. And then, still can. Hindi nakita. Yes po. Hindi ka video mo tayo. Mel, nakikita mo to. Wait lang po, kuya, ha. Nakikita mo Okay. Yeah, nakikita ko po. Yan po ba yung mga vitamins and ano? mga probiotics to eh. Yan po yung iniinom niyo pong probiotics. Kasi si Joshua antibiotics siya binigyan ko ngayon. So, kasi pagka probiotics sa mga mercury mahal eh, mga 30 plus to 40 plus eh, na iba. Per piece. Per piece. Ito, patak siya mga more or less mga 21. Pag may competition yun, baka sa catalog nila eh. But it's good. I think I really like good effect. Pagka sa eye herb, kung pagka mapadala ko sa iyo if you wish to check. Sige, Mel. Yes po. Nag-intermission na ako. Sige po. Sige po no? Yung 19.996, parang, tama na yata ako. Ayan. Okay. So, let's just check your answer. Okay. Hanap ko yung previous version. Wait lang ulit ka siya. Papos na lang ng recording. Yan na po, med at work. PLDT. Ayan, there. So, for number 15, our problem is, we're given with S-lactic acid. So, si S ito ha. Specific rotation is positive 3.8. So, yun muna, Josh. Positive 3.8 means what? What isomer is present? Yung mas po siya, mas dextro. Again? Dextrorotatory. Okay, so inote mo na to, no, na si S, siya yung dextrorotatory natin. Okay, so this S-lactic acid here, I'm gonna make this red. Yan. Our S-lactic acid is in fact this one. Yan. Siya yung D-isomer natin. Okay, that's our D-isomer. And then, if we have for letter E, if we have an enantiomeric excess of 60%, what is the observed rotation for the solution? Since meron tayong formula no na yung observed rotation is equal to the E times the specific rotation of one isomer. Or, asan na yun? Balikan natin yung mismong formula. Para at least it's clear. Yan. Ayun. Okay. So, enantiomeric excess, ang formula natin talaga, Josh, ay enantiomeric excess equals the observed rotation of the mixture all over
the observed rotation of your enantiomer or the specific rotation of your enantiomer times 100%. So if that is the case, ang hinahanap naman natin ay observed rotation for the mixture. So, imumultiply mo nga lang naman yung enantiomeric excess with the specific rotation of your S-lactic acid. So, correct. This is 2.28. Tama ito. So, I'll give you 1 point here. And then for letter B, how much of the dextrorotatory and levorotatory isomers does a solution contain? So, first and foremost, we've already defined that S-lactic acid is actually your D isomer. So, automatic, Josh, yung L isomer mo ay siya yung R. Okay? So more dextrorotatory isomer present. Very good. Thus, EE is 80% dextrorotatory and 20% levorotatory. So, sino yung levorotatory mo? This will be your R isomer. Okay? So, question ulit, Josh, as a review. Can we easily set na ang S isomer ay automatic na D isomer din? Or the R isomer is also the L isomer? Based on our discussions last meeting? Hindi po. Pero so nga lang, kung sinabi na yung R isomer is dextro, then it automatically yung isa, levorotatory. Okay, good. So, yun yung lagi mong clue ha. We cannot distinguish R and S and correlate them dun sa D and L unless we're given with the values nung D and L rotations. Clear? So, dapat dun tayo lagi naka-depend sa the values nila. For number 16, a sample of 2-methyl-1-butanol has a specific rotation of, example pala ulit nito, Josh. How do we read this? Alpha superscript 25 subscript D. Anong meaning nga ulit yan? Yung ano pa na? Yung... Saan ba? For number 16. Ito, this one. Anong meaning yan? Ito. Yung ano niya, wait, yung... Ito, yan. So, of course, alpha is your specific rotation. Pero ano meaning nung 25 tsaka ng D? Ay, baka yung ano, length? Again? Anong meaning ng 25 and D? 25 is your temperature. Okay, siya yung temperature mo. And then, D refers to the source of your light. No? Kasi nga, di ba, polarimetry to. So, that may light source ka dito. D refers to your D line of your sodium lamp. Usually kasi sodium lamp ang ginagamit na source. So, yellow dito mo. sa polarimetry. Yes, so yellow in a sense yung physically titignan natin. Pero may specific line lang na applicable for the polarimetry, for this specific polarimetry. So, D-line, sodium. Ayan. Nakalimutan ko 500 plus 2 na nanometers. So, the sodium D-line specific 500 plus 2. Yan. Yan, 589.6. So, 589 to 589.6 nanometers. Yan yung specific D-line natin. So, pakitandaan yun, Josh, ha? D refers to your line source. Siyempre, pag nagbago yung letter niyan, it means, Josh, iba yung ginamit na light source. Tapos, positive 1.151 yung specific rotation niya. So, for letter A, what is the percent enantiomeric excess of the sample? So, given yung formula din kanina, no, na enantiomeric excess is equal to
the observed rotation of your mixture all over the specific rotation of one enantiomer, kung ano man yung pure enantiomer na given, times 100%. So, you have 20%. 19.9996 equals 20%. So, that is your enantiomeric excess, EE. So, note that the specific rotation, very good. Okay, tama ito. It's also 1. And then, the R isomer, which enantiomer is in excess, the R or the S? Okay. The R isomer is dextrorotatory plus, and the result is 2 is 2. Ano to? And the result is 2. Okay. So the R enantiomer must be in excess. Okay, Josh, pa-calculate ng R and S enantiomer. Kung sa bagay, yun lang naman yung tanong. Which enantiomer is in excess, the R or the S? Very good. The R isomer is in excess this time. So, tama ito. Clearly, Another 1 point. oh, Another 1 point. finally. Paka-calculate, anong percentage ni R and ni S enantiomers for this problem? Okay. Sige nga. Ano? Yes, Josh, asan na? For letter B. Yan. 16B. Ano ang R and S? Nasaan yung... Ay, yung RNS? Ano ba? Pero ano na lang yan, additional question ko lang siya. Follow-up question ko lang. Kasi nasagot mo naman na si R isomer ang sobra this time. Ano ba? So, Sobra. in your solution or in your mixture, how many is the R isomer and R enantiomer and the S enantiomer? So, 60-40 ba? 60, Very good. 60-40. Sino ang 60? 60 yung ano, yung tawag doon, yung R. Okay, very good. Kasi R nga yung excess eh, no? 60% R and 40% S. Very good. Tama. So, 60% R. Yan. 60% R and 40% S. Okay? Josh, very quick lang. Pwedeng pa-pause ulit. Sorry. Para start na lang. Okay, so again now for number 17, you need to draw first 2,2-dichlorobicyclo 2,2,1-heptane. And then identify the chirality centers. How many stereoisomers are predicted? You need to draw all possible stereoisomers. And it's written there that only one pair of enantiomers is possible. You need to explain why. Okay, let's go back to your whiteboard. Then, yeah, for number 17. Possible steroids. You can also do it yung parang naka-packard na confirmation, Josh. Yan, better yan. Okay, continue answering that.
Kumbaga, inikot na siyang yan ba? That's your answer, Josh. You need to identify kung ano yung RNS for the specific stereo centers. Sige ba? Kung RR isomer ba siya, RS or SS, etc. Sige ba? Hanapin ko lang mo. Sino ka-rate? Ay. Hmm. Hydrogen. Ano ba?
Facing the tempo. S. Okay. Ayan na yung sagot mo, Josh. Dahil may plane of symmetry. Paano magkaka-plane of symmetry yan? Okay, sige. Let's check. Write the structure of 2,2-dichlorobicyclo 2,2,1-heptane. Can you redraw yung sa letter A lang? Nang naka-Packard conformation siya. You can place it here. Below A. Yan. Sige, i-redraw mo lang siya. Yun, copy-paste. Something Okay, called good. Ayan. redrawing. Okay. Methods already. So, I'm just copy pasting. Okay, let's check. And then, zoom ko lang na onte. Nakita na po na. Please redraw. Yeah. Tapos nakita na po yung nagsiselect na po ng ita-copy paste. So, correct, no? 2,2,1 bicyclohexane. Then, 2,2-dichloro. So, 1, 2, correct. 2,2-dichloro. So, here are your two stereocenters. So, first na question ay i-draw lang naman. So, 1 point. Very good. So, yan na ngayon yung tsura mo, no? So, with two stereocenters. For letter B, how many? You need to have 4 predicted stereoisomers. This is correct. So, another 1 point. So, for letter C, for letter B and C, combine na pala to. Kaya ang ginawa. Okay. So, identify the stereocenters, another 1 point. So, 2 points ka dito ha. B and C. So, paano naging R to? Double check ko lang. Ito pala muna. So this will be hydrogen. Okay. Carbon, 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 carbon. Okay. So 1, 2, 3. So 1, 2, 3. That is counterclockwise. Josh, can you assign the priority for S? Let's check kung similar tayo. Ayan. For BC mo, can you assign the priorities?
Ayan, 4S. Yung nasa left na enantiomer. Yung may nilagyan ko na ng 1 point. Checking lang tayo. Yung ito, Yung S isomer mo. Ay, yung S stereocenter mo. There. Sige. O, tatlo yan, no? Sino yung pang-apat na bond? Wait, so pag ganito po muna. Sige. E-erase ko muna to. Ayan. Uy, okay. Hindi dyan. Ang dami na niyan. Ilan ba? Sobrang... So, paano kaya ito? Wait, so, Sige, burahin mo muna yung S. pag ganun siguro, pag ganun. Burahin mo muna yung S. Okay, and then, burahin mo muna rin yung asterisk. Ayan, binura ko muna. Asan ang hydrogen mo? Pag ganun yata. Aba, pag ganun siguro. Or basta pataas. Yan! Pag ganyan siya, pa-front. Aba, facing the viewer pa bale. Pag ganun po siya somehow. Sige, kung nasa front yan, sino yan? Priority 1. Yung nasa front. Sa front ba? Yan. Sino yung nasa front? Sige, iwan mo siya. H. Iwan mo yan. Okay, and then lagyan mo ng H na small. Very good. In front yan ha, facing us. Aba. So, sino ang 1? 1. Red. Gawan mo ng red. Red na pen. 1. Okay, 1. 2. Bakit 2 yan? Mas mahabang chain. Ay. Mas mahabang chain? Yun ba ang ano natin? 1. Sige. 4. Oh no. Oh no. Ito pala yung 2. Kasi pagkadating mo pa lang dun sa first sa second carbon na kasunod, ang dami mo ng carbon. True. So SR to pala. Ikaw talaga Nako ha, buti na lang hindi yan yung tanong. Kasi ang tanong lang naman ay identify the stereocenters, hindi lang nilagay yung kung RS, yan. Pag meso compound po, di ba parang laging pareho? Ganun ba po? Pag meso compound, laging pareho yung chiral center. Hindi natin sure. Kaya kailangan mo talaga siyang i-drawing. Paano naging R yung kabila? Sige, burahin mo ngayon yung mga priorities mo for the R na nasa front. Prove me that the rear carbon is also R. Tanggalin mo muna yung yung mga numbers, 1, 2, 3. And then place the hydrogen. Nasaan ang hydrogen dyan? Rear saan ba? Yung rear R. Left enantiomer again. Prove me that it's R. Ganun siya. Tanggalin mo muna yung asterisk saka yung R. Burahin mo ulit yung mga numbers. 1, 2, 3. Then this time, mag-a-assign ka for the new one. Lagay mo muna yung hydrogen. Where is your hydrogen? Sige, okay lang yan. Back to basic tayo. Dun sa bridgehead atom mo. On the other end. Yun. Okay. Nasa likod ngayon si hydrogen. So, madali lang to. 1. Should be 2. And then 3. Ano yan? S. C. Counterclockwise. Ay, nako po. Okay, so nagkano guys. So, funny kasi nakalimutan ko yung car. Kasi pag bicycle, so may nag-encounter na siya ng bagong mga carbon. Ikaw talaga. Ngayon pala yung mas Buti. Babalikan ko nga yung tanong. Nilagay ko ba kung ini-name? Write the structure of 2,2-dichloro. Okay, so 1 point ka sa A. How many chirality centers does it contain? How many stereoisomers? Draw the possible Ayun, may nakalagay. Draw. Okay, 4 predicted. So, wala na pong kasi iba eh. So, paano ko pong i-draw yun? Okay. So, dapat tig 1 point each to. Dahil mali ka ng initial mo.
1 point ka lang. Di 1/2. Kasi may nakalagay pala na draw the stereoisomers. Mali yung assignment mo ng um, stereoisomers kanina. Okay, may question ako sa sunod, Josh. Can you make SS and RR? Ano? Kasi 4 eh. 4 yung predicted. That's correct. You have now the SR isomer and the RS isomers. No? So, enantiomers yung mga yan. Can you make the RR and the SS? Hindi yata. Why? Yun ngayon kasi si letter D. Only one pair of enantiomers is possible. That's correct. Ito yun. Ito na yung one pair of enantiomers mo. Si SR and si RS. Bakit bawal na yung RR and SS? May plane of symmetry. May plane of symmetry. Where is the plane of symmetry? Wait. Paano mo hahatiin yan para magkaroon ng plane of symmetry? Ito yung letter D mo, mesocompound. Actually, mali ka dito. X. Mali ka sa D. Tingin mo, paano ka magkakaroon ng ng RRNSS? Paano magkakaroon ng RRNSS? You need to flip, 'di ba? Saan pupunta? Tignan mo. Ibalik ta rin mo si R mo, yung nasa front, you go back to the left enantiomer, this one. You try. Gawan mo to ng RR version. Sige nga. Gawa mo ng RR version. Aba. Pagka kasi ginawa kong R to, magiging S to sa baba. Hindi. Okay na yan, yung SR, di ba? So, gawa mo yan, yung una lang, yung left enantiomer. Sige. Let's create a theoretical one. Theoretical compound. Baba pa. Masisikipan ka dyan. Okay. Correct. Okay. Ring po, tapos may ganun. There. O, dapat okay. Sige, tama. Dapat R yung nasa taas mo. R yung front na carbon. Yan. There. Dapat R din yan. How can you make that R? Kailangan mo. O, anong gagawin? Paano maging R yan? Pwede ba siya i-flip? Ayun yung tanong ko sa'yo. Pwede bang i-flip? Sige, saan mapupunta si hydrogen? That's the first question. Uy, tapos na tayo sa bicyclo. Pwede ba? Mababa ko siya. Ganun. Okay. Okay. Tapos? Kasi pag ganun dapat eh. Sige, go ahead. So, paano to? Hindi, you draw. Kaya nga may theoretical tayo eh. We're doing it theoretically. And then, where's your hydrogen? Dapat R yan. Medyo suspicious ng structure. So. Kaya mali ang D mo. Mali ang sagot mo sa D. Yan. So, ganun yung H. Saan ang H? Bakit yung H mo napunta dun sa R na nasa front? Ang H na tinutukoy ko ay yung rear H. Opo, nasa rear din po siya, pero nandito po yung H. Nandito po yung sa likod. Okay, so what will happen? Magiging RR na ba yan? So yung H mo na nasa harapan natin, yung front carbon, yung H niya ay nasa loob ng ring? Hindi po, nasa baba. Umaga nakaganito po siya. Eto, hindi. Show me the H of the rear carbon. Yung other beachhead atom, yun na lang. Nakaganito po Kasi, siya. Ay, wala. Ayan. So, bali, ganito po siya. From the side.
Ganyan po siya. O, asan yung mga hydrogen dyan? Sa bridgehead atoms. Ito yung H. Tapos nandito yung H. Oh, pag nandyan yung H, hindi yan R. S pa rin yan. Papapasok to the viewer. Kasi nga, ibabaliktad. Ito lang, oh. Pag ganyan, Joshua, ang technique mo, di ba, ito, balik gusto mo RR eh. Ito, i-flip mo na lang yung hydrogen. So, it means yung hydrogen mo papasok sa loob ng ring. O ngayon, may tanong ako, is that possible? Theoretically, yes. Ear strain. Pag ganun yung H. Very good. Theoretically, yes. Parang di ba, theoretically, we can virtually draw organic compounds on paper. However, you know it already na if the hydrogen will be flipped towards the ring or inside the ring, what will happen? Nakaano na yan eh. Ang mangyayari kasi dyan, yung hydrogen mo, naka cis configuration sila. Okay? Ano na, Josh? What will happen kapag ganyan? So, bali nakasis. Tignan mo ha, nakasis yung bridgehead atoms mo. Right? Dahil nakasis yung bridgehead atoms mo, SR yon. Pero kapag trinans mo sila, dun magiging RR. So, however, kaya ba natin, ay ito, yan, renowing mo na. Kaya ba natin yung bridgehead atoms natin ay nakatrans sa isa't isa? So, theoretically, this is possible. However, mali, no? Letter D, if you have the arrangement of your bridgehead atoms na nakatrans, it is structurally impossible kasi mataas na yung strain. Anong strain yung mataas? Sige, anong strain? Yung nakaganan kasi na ano na. Hindi, kasi check mo, anong mapapansin mo sa mga bridgehead atoms mo dito sa SR? Ito. Yung ano this one. Yung ano na nakapaganon siya na may marami naman ng bands na. Sorry, hindi kita nakikita, Josh. Ayan. Yung yung ano na yung nakaganon na po yung tatlong bands ng carbon tapos meron pa siyang isa doon. Pero sa original, ano mapapansin mo sa configuration ng RS? Ito, yung nasa left enantiomer mo. Pantayan sila, cis yan. Okay, ganyan. So, parang pag naka-front view ka, ayan. Ito yung front carbon, ito yung rear carbon. Nakaganyan. Ngayon, pag i-flip mo kasi yung isa, magaganyan yan sila. Ito, yung drenowing mo sa baba. Ganyan na sila. Magta-trans. Severe angle strain. Very good. Severe angle strain. Angle strain din talaga. Siya at the same time, no, yung hydrogen mo at the same time can also cause steric strain dun sa mismong mga chlorine atoms mo and even dun sa loob ng ring, no? So, you cannot, the answer for letter D is no, we only have one pair of enantiomers because if you make the bridgehead atoms, no, into transposition, it will be structurally impossible due to too much angle strain. So, yun yung sagot. Too much angle strain. Okay? So, letter D, this is 0/1. No, at least 1 point lang yan. Okay. Go ahead. We are now moving to, I think last na, ano na natin, no? Wow, 18 na tayo. Number 18. An aqueous solution of pure stereoisomer X of concentration 0.10 gram per ml, please take note, yung concentration mo ay naka-grams per ml, had an observed rotation of negative 30 degrees in a 1 decimeter tube at 589.6 nanometers. Ito yung kanina sinasabi ko, yung sodium D-line. And 25 degrees Celsius. What do you
What do you calculate? Calculate its alpha D to be at this temperature, or what do you expect yata yan? What do you expect its observed rotation to be at this temperature? Letter B, under identical conditions, but with concentration of 0.050 gram per ml, a solution of X had an observed rotation of plus 165. Rationalize how this could be and recalculate alpha D for stereoisomer X. And letter C, if the optical rotation of a substance studied at only one concentration is zero, can it definitely be concluded to be a chiral or racemic? So ayan. This will be our last item for this chapter, 18. Go ahead, number 18 ka na. Base ko lang po. Move ko lang din dito. Tama ba? Dito ka ba maglalagay lang din sa ilalim na? Okay, yan. Very good. Sige. Okay. Sige. Answer mo na. Minus ko lang yan. Ayan. Pinalitan ko na lang. Okay. Kaya pala dagdag space pa to. Ayan. For number 18. Yan. Go ahead. Answer mo na yung number 18. Para we can start the organic reactions. So, let's start. 1 decimeter. Ito, so, the A, observe rotation, negative 30, concentration, 0.10,
Hindi ata sinabi kung ano yan eh. Nga ba? Kasi baka kailangan ano yung 10 ah. Yes, Josh, you're done? Nga ba? So, bali yung ano kasi, Negative 300 na, tsaka 3,300. kasi Hmm. mataas yung, Tapos, you need to recalculate yung sa first instance, kasi if baka that ano is the kasi, case. baka very large yung ano na yung specific rotation niya. Na large negative value. Kaya pag low concentration, mataas positive. Pero pag ilan 360 degree cycle, nagiging lahat na negative na siya. Pag high concentration. O ngayon, anong ibig sabihin nun kung positive siya? Good question. Sige, calculate mo. Ano yung rotation mo? Observe rotation mo dapat. Kung negative 30 to, tas 360 degrees per cycle, ano yon? Ano yung ano na yung ano na pala yung ano? Ano yung makikita mong degrees? Dahil negative 30 and positive 360 to, yung sa isang cycle mo, it means yung first mo ay meron ding 300. So, yung sa higher concentration, yung ano ba? Wait. Mm-mm. Point 1 gram per milliliter.
Mm-mm. highly negative. Pero Mm-mm. even more highly positive siya pagka positive pagka hindi. Mm-mm. Correct. Sa diluted, no? Correct? Anong another interpretation? Kasi dapat parehas yan sila no, nalalabas. Pwede pong, siguro, saan na kaya? Anong meaning, Josh, ng negative 30 na degrees? Ano yung other nun? Similar or equivalent translation niya. Kasi 'di ba 360 lang naman? Mamo. Kasi pwede siyang negative na, yung actual rotation pababa. So, Mhm. negative 195 degrees. Kasi 160 For minus for the 0.05. Paano kapag dun sa taas sa 0.1? Kasi dun yun yung B niya eh. Kasi kailangan mong ma-prove na ano lang sila, na same ito na solution. Opo, pwede nga po siyang negative 195 pag ganito. So, yun. Very good. Tama din yon. Pwede rin Sige, naman. calculate mo kung negative 195. Yan, sa ilalim lang ni B. Alpha, go ahead. Okay. Yan. So, 160 nila mo. Feeling ko mag-e-end up tayo sa same na ano eh. Yeah, correct. Mm. Mag-e-end up tayo ng same na answer. Nagkaiba lang tayo ng pinili. Ako ang pinili ko ay yung A. Sige, go ahead. Calculate mo, Josh. Okay. Yun pa rin naman yan. Alpha 25B. Mhm. Equals negative. Okay. Anong sagot? Naku, bakit negative 39 sa atin yan? Hindi kasi pwede na naman po 165 plus 360. Pwede naman po yung baliktad. Yung plus 360. So, 525. Tignan mo. Ang ginawa ko naman ay yung sa kabila, alpha D 25. Sige, try mo. Ano yung equivalent ni negative 30 sa isang 360 rotation? Go ahead. Yung sa below ni A, Josh. Try it. Yung equivalent ni negative 30 degrees, 330. 3. So, 330 yata mo na. 330. Okay, 330. This time, positive siya, right? Opo. Mm-mm. Mhm. Ayun, 330. Di ba? Same na. So it means correct. Yun yung ano ko. Pero dapat same yan eh. Ako mathematically speaking, dapat makukuha ko din yung negative 300. Siguro kung ano kaya yan? Hindi, yung concentration mo, dapat yung concentration mo ay, wait, 0.1. Ganun, ayun yung complement niya, yung ano mo na. Oo, di ba? Nagets kita eh. Kaya ang akala ko, na-expect ko babalik ka dun kay In-expect ko negative po 300. negative 300. Yeah, ako din. Kasi nga, kasi negative, wait lang po. So, negative, so pag nilagyan, pwede naman ito i-cancel mas 3,600. Magiging ano siya, plus 3,600. Negative 300 din. Di ba po? bakit ka nag-add ng positive Kasi ano po yan, 3,600? 3,600 multiple ng 360, so parang wala rin. Gets. Okay. So, it means multiple ito ng 360. Diba? So, pareho lang. Okay. So, negative 300. Ayun lang. Hindi mo napakita tong positive 3,600 mo. Ngayon mo na lang siya na
na add. Actually, wala kang sagot na ganito eh. Okay. Ayan ha. For letter A, it's 1/1. That's correct. For letter B, hindi mo nabigay yung isa. Yung pala siya. So, malaki na kasi na yung actual na rotation. Yep. The optical 1/2. rotation of substance studied only one concentration is 0. Excuse po. 1/2. Oh, about yung letter C. Wala kang sagot sa C. Let it be concluded. Wait, start ko po sa 360. Let's say, assume natin na 360. Go ahead. Wala ka pa naman nabibigyan ng sagot. Tapos assume natin muna yung 0.10 na sa 0.10 gram per milliliter. Tsaka 1.0 liter. So, that is 3,600. Pero tama. Kung ano naman, wait, kung 0.05. 1x over 0.05. So, 0.05 times 360. degrees na. So, ayun. Kasi baka magsakto mo sa 360. So, anong ibig sabihin yan? Pwede ano siya, ba? Achiral ba siya? Racemic or what? You need to tell po na kung ano siya. Kasi baka meron. Kasi nga lang yung concentration mo na sakto siya na pag na-divide. Sakto siyang 360 degrees, which is 0 degrees. Pero hindi naman talaga siya achiral or racemic. Kasi meron naman talaga siyang clearly ito po yung ano na yung... Exactly. Ano na yung... Okay. So, anong sagot? Hindi ba no? Okay, correct. No. So, the apparent zero rotation lang could actually mean either positive 360, negative 360. So, multiples lang siya ni 360. Wow, correct. Nakuha mo to. Ayan. Parang mga challenge problems na nga ito eh. Kasi you need to have an idea how to calculate na yung mga observed rotations, and at the same time, you need to have an idea nung racemic mixture, achiral, etc. The question. Tinanong ko na, if the optical rotation of a substance is 0, are you sure it's achiral? So, syempre, sasabihin na po, okay, might be achiral or racemic. Pero, hindi na sasabihin na yung possible na isa pa kasi inomit yung racemic. So, yun lang po yung sasabihin. Hindi na sabi na possible na 360 degrees. Sayang. Hindi kita na biktima. Hindi okay, anyway. I'll go back dun sa i-rerun ko lang yung mga answers mo dun sa previous So, next meeting, reveal ko na lang yung score mo. So much for that. Since we're only left with 30 minutes, let's move on with our new topic for today. Wait, let me share my lang muna. Slideshow from current slide. Okay, and then punta tayo dito kay Then check if you're seeing my screen. Ayan, ano nakikita mo, Josh? Yung slideshow na po. Ano na nakikita mo? Organic reactions na po. Okay, good. Fire. So, let's start this new chapter na, no? So, we're good with our stereochem. So, Josh, wag mong kakalimutan yung stereochem kasi magiging na lang siya. Part na siya nung mismong mga molecules, no? So, kaya tayo nag-start dyan. Magiging part na lang din siya ng solution mo where we will not be finding RNS anymore. Instead, as in, naka-integrate na lang sila dun sa mga structures natin. Let's proceed. So, take note that
Organic reactions are actually at the heart of organic chemistry. So, yung organic chemistry parang much appreciated siya through organic reactions. Yung virtually lahat ng chemical reactions or lahat ng organic reactions ay may few basic themes. Ito yung mga hahanapin mo. Unang-una, Josh, hanap ka ng mga atoms or functional groups that are electron-rich or electron-deficient. Usually, they are located sa iyong functional groups, no? Bakit? Kasi sila yung mga magre-react. Take note yan, Josh, ha? Kapag merong binigay na reaction sa'yo, predict the product or predict the mechanism, yung unang-una mong step is find which atom will react. And usually, mga nasa functionalities to, nasa functional groups. Ngayon, within the functional group, sino yung mga atoms na mag-react? So, usually, either ito lang yan, electron-rich or electron-poor. Okay? So, ano po na yung electron-poor, yung mga, either yung mga fluorine po or yung ano na? Yep. So, hindi. Yung mga fluorine, chlorine, halogen, ano sila? Electron-rich or electron-poor? Electron-poor actually sila yata. Hindi. Electron-rich sila. Electron-negative sila eh. They're waiting for ano na, makabigay. So, unless otherwise magkaka-charge sila, doon sila pwede sila maging electron-poor. Depende yun sa situation. However, in a general sense, lalo na kapag may alkyl halide ka, sa alkyl halide, carbon X lang naman yun, di ba? Carbon and halogen. So, dahil may yung electronegativity difference will be significant, nasaan ang polarity mo ngayon? Sino yung partial positive, sino yung partial negative? Yung F po yung ano yung si halogen ang magiging partial negative bond. Okay, electron-rich yun. Electron-rich site siya. May tanong ako, electron-loving ba siya or hindi? Electron-loving po siya. Kasi kailangan din. I mean, kung magre-react siya sa isang electron-rich or electron-poor? Sa halide mo. Very good. So ngayon, electron-poor ang gusto niyang mag-react. Kasi rich na siya eh. Electron-rich siya eh. So therefore, ang hahanapin niya ay yung electron-poor. So nucleophile yung tawag doon. So much for that. Matidiscuss natin siya. Ay, yung mga electrophile, nucleophile. Electrophile and nucleophile na kasi yung term natin ngayon dito. And then, these are often the location of bonds that might be easily broken. So, kung sino yung mga may electron-rich site or electron-poor site, doon kasi yung reaction mo. So, doon pwede kang magkaroon ng bond formation or bond breaking. Okay? And then, yes. Ano po na, kumbaga sa enzyme, pwede ba siyang pure, naisip ko kasi yung kanina po yung sinabi na po yung severe angular strain. So, prone to breakage. Are there enzymes na work by, forcing a molecule into a severe angle strain just to break it at a certain point? Most probably, baka meron yan. May mga ganong enzyme, no? Na ang nangyayari is, upon reaction, they are forcing the molecule na magkaroon ng too much strain para mag-break yung bond. Mukhang meron yan. Mga meron. Parang magandang mechanism for Oo. Yun yung mechanism niya. Kaso lang, ibig sabihin, yung enzyme mo itself is moving, no? Active talaga siya. Though yung active site naman talaga ay literally active eh. No? Nagbabago yung pinaka molecular shape niya. And then, we should learn kung one-step reaction lang ba siya or series of steps. Ito na ngayon yung mechanism. No? Naalala mo yung unimolecular, bimolecular. So, yan na yun. Okay? So, babalikan ulit natin yung mga simple ideas or basic ideas regarding chemical kinetics and chemical thermodynamics. No? Para mas maintindihan natin yung organic reactions. Okay. Very basic lang muna. Back to basic tayo. We use still arrow to separate your reactants and products sa organic reactions. However, usually lang ito, Josh, laging single arrow lang. No?
Lagi siyang one way lang. Yun yung lagi nating tinitignan kay organic reaction. So, madali kay inorganic kasi kapag mga reversible, you go back to equilibrium. So, sino-sino yun? Acid-base equilibrium, solubility equilibrium, water equilibrium, dissociation equilibrium, etc. No, pero for organic reaction kasi, we're assuming na one direction. No? Papunta sa iisang direction yung reaction. Ngayon, the reagent, the chemical substance with which an organic compound reacts is sometimes drawn on the left side, yung nasa nasa reactant side, or nasa above siya ng arrow. Naku, tandaan mo to, Josh, ha? So, yung reagent mo, reagent kasi ang tawag doon, eto. Asan na to? Ayan. Ito yung organic compound mo, siya yung magre-react. Pero, ito yung reagent. Kaya may difference pa yung sinasabing reagent at reactant. Magkaiba na ngayon yung term natin dito. Si reactant, siya yung organic molecule. Si reagent ngayon, siya yung magre-react kay organic molecule. Okay? Usually, yung reagent mo dito, pwedeng inorganic, pwedeng organic. So, pwedeng isulat mo siya. Ako personally, gusto ko si BR2, sinusulat ko katabi si compound. So, organic compound. Ayan. Pwedeng nandyan siya. Clear? Ayan. So, let's say BR2 dito. Okay lang yan. Pero pwede rin nasa above. Kasi pag nagbasa ka ng mga organic books or organic reactions, lalo na kahit sa mga journals, nakaganyan siya. Yung reagent mo ay nasa above ng arrow. And then, although the solvent is often omitted from the equation, most ng organic reactions take place in liquid solvent. So, ayan, usually naka-indicate din yan sa ilalim. CCl4, etc. Hexane. Ang ibig sabihin nun, siya yung solvent. DMSO. Of course, DMSO, pwede din yan. Mga solvent yan sila. Unless otherwise, may number. Mamaya makikita mo, no? Ibig sabihin nun, nagpa-participate sila sa reaction. Ayan, ito yung sinasabi ko sa'yo na pwede mo namang isulat si BR2 dito. No? Ako, personally, gusto ko to. Parang mas na siya. Gusto ko yan pag nagpapakita ng mechanism, Josh. However, pag gusto ko naka-shortcut, ganito. Shortcut yan. Madalas, makikita mo yung ganito, yung shortened siya, kapag nagsisynthesis ka. Kasi ang dami ng synthesis, no? Series of reaction yun. So, ang hirap naman na isa-isahin mo yun na ganyan-ganyan. So, pwede nang ganyan yan. Mas maganda yung naka-shortened version siya. Pero kung mechanism, eventually magme-mechanism ka, ganito ang isasuggest ko. So, ngayon, yung HV and delta, alam mo na yun, no? So, HV means what? Yung frequency times Planck, yung energy ng light. Okay. So, kung may radiation involved, no, to activate. So, usually, kapag mga may radical formation, binibigyan na kita ng idea, kapag may mga radical formation ng organic compounds, kunwari yung organic compounds mo magiging radical, may HB yan. No? Naka-indicate HB. Pag delta, heating lang din siya. No? Ngayon, paano yung mga temperature, yung solvent, either above or below sila. Kaya careful ka dun, Josh. No? Lalo na dun sa solvent. Usually, nakakama yan. Kunwari, delta, CCl4. Ang meaning nun, heating tapos CCl4 yung solvent. Ganon siya. No? So, maano mo naman siya, matatansya mo siya. Kasi pag gamay mo na yung organic reaction, may kita mo, okay, ito yung organic reactant ko and this will be the reagent. Tapos, ito yung temperature, ito yung need, let's say heating, tapos, nasa DMSO na solvent o kaya hexane na solvent to, etc. Pwede ring ethanol. So, pero usually, ino-omit nga siya. No, napapansin ko, omitted si solvent. Unless otherwise, naka-journal yan. Kapag journal kasi gusto mo, bagong mechanism pa para kita mo yung kita mo yung mga details kung journal kasi. Ayan. This is how we write din, no?
additional notes pa. Kapag sequential yung organic reactions, para hindi na natin siya ipapakita, kunwari, organic reactant 1, reagent 2, ganyan. Ay, nag-ano ako. Ang ibig sabihin nun, Josh, pwede pa natin siya ma-shorten. Lalagyan mo ngayon ng number. Yan. Paano ba to? Lower hand. Yan. Ayun, okay. Lalagyan mo lang ng number. Ayan. So, anong meaning ng number? It means, itong organic reactant mo, nag-react muna siya, first step, kay CH3MGBr, Grignard reagent, no? Tapos, after that reaction, nag-react na siya with water. Pwedeng yung water mo dyan, siya yung solvent mo, no? Pero, ibig sabihin nun, yung solvent nag-participate sa reaction. Clear ba yun, Josh? Tama. Kaya naging reactant din siya to end up with this one. Naging alcohol. Tingnan mo ha, imaginein mo ano to. Anong functional group to? Siya baka hindi mo na siya nagre-react at first, pero naglagay po kayo ng reagent, so nagkaroon na something react with. Very good. Pwede din ganon. Ano yan? Anong functional group muna pala? Yung conversion. Yung CO? Yeah, oo. Sino yan? Yung reactant mo. Yung, anong functionality? RC double bond OR prime. Pero dyan, RR sila kasi pareho sila. Ester yata yan ah. Uy, yung ester. Yan ester. At pala OO, may O rin pala yan, yung ester. Oo, correct. RC double bond OR, yung ester. O ano yan? RC double bond OR lang. Ketone? Correct, ketone. Imagine mo, ketone mo, na-convert mo into alcohol. Using Grignard reagent, two-step reaction siya. Parang aldehyde mo na, RCO, tapos may R. Yeah. Si aldehyde naman, hydrogen lang. Doon sa other end, no? Si double bond OH lang siya. So, ayan. So, ibig sabihin nito, parang pinapakita dito, yung ketone will undergo two-step reaction for us to convert it into alcohol using a Grignard reagent, which is CH3MGBr. Okay? So, this convention signifies that the first step occurs before the second step and the reagents are added in sequence, not at the same time. Yun yung, tama yung sinabi mo kanina, no? Pwedeng yung sa number 1 mo, wala mo ng water dyan. After that reaction, yung reaction ni ketone with the Grignard reagent, tsaka lang natin i-add si water. Okay? So, ngayon, tignan mo ha, meron tayong HOMGBr. Dapat ito muna ang makikita natin. Byproduct kasi yan, hindi na natin yung pinapakita. So, byproduct lang yan, no? Hindi mo na yung papakita. May tanong din pala ako, no? Meron din tayong reaction intermediate, hindi na rin natin pinapakita kung ganyan yung version. Di ba magre-react si ketone tsaka si Grignard reagent? For sure, may mabubuo. Hindi kailangan mo na kasi may mag-H2O naman. So, correct. Magre-react na kasi siya. So, pero sa reaction mechanism, kita yan. Okay? Kita ngayon lahat yan. Very important tong chapter na to, Josh, kasi siya yung magpo-propose ng basic. And uulit-ulitin natin siya for every functional groups. Next. Ang susunod na mga slides ay, it will divide, so far, the organic reactions into 3. So, generic lang to, Josh, ha? Kasi nung inaaral namin to, sa college setting to, no, organic reactions were divided per functionality. Ganun ko siya naintindihan. Like, alkane reactions will have several set, no, ng reactions. Alkenes will have another set of reactions. Alkynes will have another set of reaction, etc. Pero nung nag-masters ako, tsaka nung nagre-review na, okay, parang yung organic reactions pala, you can just divide them into several types of reactions regardless of their functionalities. It's up to you kung paano mo siya intindihin or i-classify. No? Ako, ang suggestion ko, pwede naman pumunta ka sa route na usual route, no? Na parang you understand first each functionality, tapos kapag nakuha mo na yung lahat ng functionality, you can now group it per type ng reaction.
Ako na-appreciate ko yun kasi 'di ba nung natapos ko na lahat ng organic reactions until let's say mga carboxylic acid and derivatives. Doon ko na-appreciate na okay. Let's say si ketone pala, si aldehyde, iba-ibang functional group. They will undergo the same type of reaction. Okay? So it's up to you. Pero ngayon, ang approach ko muna is introduce the organic reactions per functionality. Tapos, saka natin balikan. No? So, habang pumunta tayo sa iba't ibang functionality, ikutin natin lahat ng functionalities no? Tsaka natin i-classify. Itong reaction na to, let's say, nasa alcohol na tayo. Itong reaction na to ni alcohol, saan to babagsak? Okay, this is substitution. Ito, addition to, etc. Okay, or elimination. So, yan. Ngayon, so far, I'll introduce to you the first three basic organic reactions. First one is substitution. No? Like, inorganic, magkakaroon lang ng substitution. Dito, an atom or a group of atoms will replace by another atom or group of atoms. Walang bagong, pakitake note dito ha, in general, Y replaces Z on a carbon atom. Josh, ang take note dito, walang additional bond na mabubuo. Walang bond din na mabibreak. You just substitute that atom or group of atoms or functionality. Clear tayo dito, Josh? Ayan, tignan mo to ha. So dito, let's say ito, CZ. Ni-replace lang ni Z yung Y. May bago bang bond na nabuo? Wala naman po na ganun lang. Mag-switch places. Yep. Na-replace lang talaga, no? Na-substitute lang ni Y si letter Z dito. Or your substituent, Z. Meron bang na-break na bond? I mean, either bond. Wala, no? Walang nabuo or walang na-break. Substitution lang. So, ngayon, sa substitution reaction, in general to ha, baka kasi akalain mo, sir, ibig sabihin walang nabibreak na bond. Meron, syempre, mabibreak yung CZ bond so that you can form the CY bond. Nagigets? Pero pag general view, wala ka talagang nabuo na bago. Additional, yun yung term ko, no? Wala kang additional bond na nabuo or additional bond na na-break. So, yung IPOP, please wait for me, CL, pupunta muna ako. So, parang hold yung electrons bago, hindi so nagbe-break muna po yung bond. Okay, correct. Ganun siya, no? Pero may mga reactions na concerted yan, mabilisan. One step lang siya. Ito kasi two step eh. Mas na-appreciate ko to kasi nga, okay, niya. Pinapakita niya talaga, nagba-bond breaking muna and bond formation. Okay, for substitution reactions, usually, generally they involve sigma bonds, no? Nag-iisip ako ng substitution na pi bond yung involved. Baka yun? Baka mga organometallic na nag-aano siya, nagko-coordination muna para hindi mo malulose yung double bond, no? So, anyway, maintindihan mo ako kapag nakita mo yung mga susunod na reactions. So, usually, may sigma bond ka, babaliin mo yon, you break it para ma-replace, no? Ma-introduce mo ngayon yung substituent na magre-replace sa kanya. Okay, so Z can be a hydrogen atom. The most common example of substitution occur when Z is a heteroatom that is more electronegative than carbon. So, example, ito. Kaya ang substitution reactions, ito yung unang-una mong maaral na reaction. Susunod na chapter, alkyl halides ang aaralin natin and substitution reactions. Okay? So, you have here methyl iodide plus chloride, no? Anong nangyari lang dito, Josh? Napalitan lang si iodide ng chloride to form methyl chloride. No? Ang dali pala nito sa lab gawin, no? So, examples 1 and 2 pala to, hindi to stepwise reaction. So, pag sa lab to, Josh, ang gagawin mo lang dyan is kung may methyl iodide ka na, dagdagan mo lang ng hydrochloric acid, no? So, or Cl-. Iniisip ko kung NaCl pwede. Yeah, pwede NaCl solution. Para ang mangyayari, yung chloride mo, papalitan niya yung iodide to form CH3Cl.
So similarly, dito, anong functional group to? Ito yung first, alkyl halide to another alkyl halide lang yan. Yung sa second reaction mo, Josh, ano nangyari? Napalitan yung Substitution chloride din by yan. alcohol. Anong functional group yung umpisa mo? Oh, anong functional to? Hindi. Yung organic reactant mo. Tapos may hydroxide. What is that? Methyl chloryl ketone. Hindi yung methyl chloride ketone. Ano ba po kaya dyan? Wait. CH3 lang na. So, ano po yan? Nagawang ketone na. So, paano kaya yan? Hindi, ano na lang munang functionality yan. Don't worry, hindi mo kailangang pangalanan yan. RC double bond OX. Halide yan ketone po na. Pero ketone. Yan, ketone. Ano ba yung ano nun? COCl, chloride, na may C double bond OX, in general, C double bond OX, X, where X is halogen. Ano po yung tawag nun? Acyl chloride. Acyl chloride to. Pero in general, acyl halides yun. Okay, acyl, ACYL halides. Okay, so, ang nangyari lang dito, yung halide mo na-replace lang ni OH minus. Anong nangyari? From acyl chloride, naging ano siya? Carboxyl. Very good, naging carboxylic acid. No? Actually, yung mga acyl chlorides, one of the reactive, one of the most reactive organic compounds. No? Madali silang palitan, madali silang ma-replace. Kaya usually for substitution reactions, you will easily see halides or halogens. No? Involved yan sila lagi. Next, elimination. Pag elimination naman, Josh, no, ang mangyayari dito, yung sigma bond ay mawawala para maging pi bond. So shortcut, Josh, ang elimination, formation of multiple bonds. Yun yung ano mo, yun yung clue mo dyan. Kasi baka isipin mo, pag elimination may natatanggal. Totoo naman may natatanggal. Pero madali mong makikita na may elimination kapag may double bond na nabuo. So, elimination, element of the original material or the organic material are lost and a pi bond is formed. Example, originally, you have two sigma bonds here and they are broken. They are replaced by a pi bond. Tapos take note, nasan ngayon yung dalawang XY na to, no? Ayun na siya. ACL. Correct. Bumuo na siya. Correct. Pwedeng ACL. Nagkaroon ka ng another sigma bond dito. Take note, Josh, kung ilang bond yung na-broken, ganun din dapat yung mabubuo. Same thing. Kung ilang bond yung nabuo, say vice versa. Kung ilang bond yung nabuo, dapat may ganung kading bonds na mabubroken. Since nasa reactant site mo, you have two sigma bonds broken, dapat dalawang bonds yung mabubuo. One pi bond and one sigma bond. Naging byproduct mo yung XY. Ayan. So, in an elimination reaction, two groups are removed or eliminated from the starting material, no? Tapos, dalawang sigma bonds ang mabubroken rather, kaya dapat dalawang bonds din ang mabubuo. Isang pi bond, ito ngayon yung magiging multiple bond, and sigma bond between the removed, no, na atoms, no? Yung remove groups mo. Usually, kung sino yung dalawang natanggal, sila yung nagkakabit. They will form a sigma bond. So, the most common examples of elimination occur when X equals H and Y is a heteroatom, let's say halogen, more electronegative than carbon. So, example, ayan. Ano ito? Alkyl halide ulit, no? So, may alkyl halide ka, nag-react with hydroxide. So, ibig sabihin, may alkyl halide ka, dagdagan mo lang yan ng sodium hydroxide, strong base, elimination ang mangyayari. Okay? So, you'll now have an alkene. Mag-form po ng gas. Mag-form po ng gas. Hindi. Ang alam ko, hindi. Dissolve pa rin po siya. Water yan eh. Water lang siya. Ayan, di ba hydroxide to? Idadagdag mo lang siya. So, pag dinagdag mo, mabubuo ka ngayon ng alkene. Tingnan mo, alkyl halide to ha. From alkyl halide, naging
Ethylene. Okay, naging alkene ngayon. Nakikita mo ngayon, yun yung, kaya siya heart ng organic chemistry, yung organic reactions. Kasi we're now converting one functionality to another functionality. One functional group to another functional group. Clear? Aba. Ano siya, parang yun yung way mo para mapagpalit-palit mo or ma-convert rather yung one functional group to another. Okay? And then, we can also have, ito kasi halogens yung involved no? Yan. To form, actually, ang mabubuo mo dito in general, Diyos, HBr. Tama? I-dissolve po siya immediately. Very good. So, syempre, unstrong acid ang HBr, no? So, tanggal kagad siya. Oh, another example is this, alcohol, no? So, si OH mo, may may katabing hydrogen. So, ano lang yung dinagdag? Sulfuric acid. Strong acid naman, no? Tignan mo, di ba? Ito, pag alkyl halide, nung dinagdagan ko ng strong base, naging alkene. Pero kapag ang alcohol, dinagdagan ko ng strong acid, anong nangyari? Elimination pa din, no? So, ang nangyari lang is, natanggal tong dalawa, you now form H2O. Parang ang tanong mo, susunod mong tanong niya, paano nangyayari yan? Mechanism yan. Yan yung aaralin natin per functional group. Okay? Pero in a general sense, paulit-ulit yan na parang magkakaroon ka ng pattern. Okay, kapag pag elimination reaction, ganito ang mga steps. Naghahanapin ko muna sila mga electrophile, nucleophile, then identify si reagent. Kay nino, yung reagent, kay ninong carbon siya mag-a-attack or anong functionality group ang mag-a-attack, tapos anong bond ang mabibreak, etc. Okay? But this one is still elimination. So, kasi water is eliminated. Ayan, tinanggap ba H4H? So, if we have elimination, meron ding kabaliktaran yan. Si addition. So, this time, si addition, you will break up the pi bond. Pero malakas po yan, Yung ano? Malakas yung pi bond. So, paano ka na-break? It must be good. Oo naman. May ano yan. You have ways. Very good, no? So, buti lang nagkakaroon ka ng idea. Yung mga pi bonds mo ay inert in a general sense, ha? General sense lang yon. Parang mahihirapan ka, paano to magre-react, no? May mga reagents kang gagamitin dyan, no? Na para mapag-react mo sila. And another thing, Josh, paano kapag nakacyclic pa? No? Very stable na yun. Let's say yung benzene. Diba? So, imaginein mo, alternating na 3 triple bond at 3 double bonds yun, alternating. So, nagre-resonance na yun. So, paano mo ipagre-react yung benzene ngayon? No? So, ano yan? Huwag ka mag-alala. Aaralin natin yan. Actually, aromatic ang isa sa favorite ko dito na reaction sa organic. Ang plan ko pala ay ipapasa kita sa ibang teacher kapag lumampasa tayo ng aromatic kasi hindi ko na kaya ko naman siyang ituro pero I believe may mas kayang mas magturo sa iyo lalo na kapag mga nasa carbonyl compounds. Hindi ko ganun ka expertise ang carbonyl. Pero hanggang aromatic kayang-kaya ko yan ituro. Pati yung mga tawag dito, instrument, no? Yung kung paano magbasa, magiging parang ano ka na, no? Yung bibigyan lang kita ng spectra, you can have an idea kung ano yung magiging structure. Kaya nga naaaral natin to eh. Kaya, di ba, parang magkakaroon ka na ng idea, paano nalalaman na ganito? May double bond, may triple bond, may halide. So, we have instruments to read them or predict the structure, no? So, ngayon, pag addition nga, go ahead, Josh. Test po, kailangan po i-mass spec muna for the taste test. Hindi. Anyways, for addition na, so similarly dito, dalawang bonds ang na-broken. Yung pi bond at ano pa yung na-broken na bond, Josh? Sa sigma bond sa XY. Very good. And then, ilang bonds dapat ang mabuo? Dalawa din. And this time, si XY mo naka-attach na dun sa organic chain mo. Organic skeleton. Okay? So, ayan, example nito. Alkene na convert to alkyl halide. You just add the acid.
No? Oh, okay. And then another thing here, cycloalkene with water in the presence of strong acid, you form alcohol. Kasi yung kanina po, in the presence of base. So yung HBr, nag-react agad. It doesn't have the time to reconvert it. Yeah, hindi yan pwedeng bumalik. No? Hindi na siya babalik. Natanggal na yung H, so impossible na. Okay. Ganun ba na po? Correct. So, similarly, ganito din, no? So, si water dito, pag in the presence of sulfuric acid, you go back to your alcohol. Ayan, nagkakaroon ka na ng idea. Ito, oh. Phenol. Tingnan mo. So, ibig sabihin may idea ka kung paano kung gusto mo, ito yung makip mong product. No? Mga ganyan yung tanong dyan. Kasi parang nakikita mo, pwedeng bumalik pala, no? Reversible. Ito, kasi mayroon kang sulfuric acid eh. How that? Para you can do, ano pa yung talagang gusto niya ma-form. May mga strategies tayo dyan. No po. So, take note, Josh, addition and elimination reactions are exactly opposite. So, a pi bond is formed in elimination reaction. Shortcut, Josh. Pag elimination reaction, multiple bonds ang nabubuo. Pag addition reaction, nawawala yung multiple bonds mo. May tanong ako, yung alkyne, tingin mo, ano ang reaction niya? Pwede po sabay yung dalawang pi bonds. Ay, di ba na yung FP? Yung SP. Ang alkyne, ano lang yung reaction niya? Addition or elimination? Elimination. Wala pong 4 bond. Okay, correct. Wala nang elimination kasi magiging carbon 4 bond carbon na siya, no? So, walang ganoon. So, laging automatic ang alkynes mo, pwede siyang addition na lang, yung naiiwan sa kanya. Pwede ding iba. Pwede siyang mag-substitution. So, pag-aralan natin yon. Yung hydrogen dun sa dulo ni alkyne, pwede yun ma-substitute eh. Pero so much for that. So, paano kapag alkene? Pwede ba siya mag-undergo ng addition tsaka elimination? Paano pag nag-undergo siya ng addition? What will happen to your alkene? Magiging siya? Magiging alkane. Pero pag very good. Siguro Dalawang sigma bonds. Paano kapag elimination? Magiging alkyne. Very good, magiging alkyne din. So, nagigets mo na kung paano mag-convert, no? From alkene to alkyne. And then, let's say, from alkene, gusto mo na siya maging alkane type, no? So, ganyan yung nangyayari. Alkane type kasi usually may substituent na functionality doon eh, sa mga sigma bonds mo. Hindi siya perfectly alkane. So, often these reactions are reversible. Ngayon, meron tayong mga pang-control dyan. Yun yung aaralin natin sa mga susunod na chapters, no? We will learn about elimination and addition reactions under alkene. But so far, we will study first substitution reactions. Ito muna tayo, substitution reactions. And we will study substitution reaction in the next chapter na kagad, alkyl halides. Okay, ayan. Sige, we'll end with this. You classify lang each transformation as substitution, elimination, or addition. Letter A. Okay, sige, sulat mo. Gawan mo sila. Letter A is ilabas niyang annotate tool. Yan. Tapos na-break siya. So, elimination siya. Ay, addition. Ay, totoo ba? Yes, so addition siya na. May nagkaroon na sa'yo. number plus H. Oh, medyo suspicious yan. Kasi, hindi siya nag-add dito sa carbon. Nag-add siya sa O. Pero ano pa rin yan? Addition pa rin, I think. Tama ba yan? May tanong ako. Tama, ano yung carbon mo dun sa kabila? Yan, yung sa product mo. Product side.
May na-add ba dyan? Opo, may na-add. Na ano? H. Very good. May hydrogen na na-add. Ayun nga, kasi mga skeleton, medyo, ano po, medyo, Correct. medyo, hindi obvious. Yeah, pero masasanay ka din yan. So, that is what? Addition, reaction, elimination, or substitution. Very good. That's still addition. How about letter C? H3, CH2. Mm-hmm. So, sa C, na ano siya na, so, substitution. Very good. It's still substitution. Diba, Kasi yung hydrogen mo ay addition. napalitan lang ng chlorine. Hindi siya addition. Ito, ano ba? OH. Hindi nag-break. CH2. C2. I-ano mo? Yan. Ganyan mo siya. OH. Tapos naging? C. Yan. Kasi kitang-kita mo pag nakaganyan na eh. Oh. Meron ka pa ba dun sa double bond na gano'n? Is it necessary? Ayun nga, Ibig sabihin may metal group dyan. Diba, wala po metal. So, wala naman nakalagay na CH3, CH3. So, ganun na lang. Yan. O, diba? Kita mo kagad? Ano yan? Elimination. Very good. That's elimination. Nakita na tanggal tapos na nag-form ng bago. Okay. Ganun wala. Yeah. Ganun siya. Okay. Let's proceed. Holding. Ayan na. So, I think we'll end up with this slide lang. Clear ko lang. Ayan. So, di ba sabi ko sa iyo kanina, parang magtataka kagad, you have your reactant and then you have your product and then you have your reagents and the reaction conditions. Paano ngayon nabubuo yun? Of course, we've already done this sa inorganic chemistry. We have the reaction mechanism. Naalala mo kung saan to under, yung reaction mechanisms? Anong topic? Kinetic. Very good. Chemical kinetics, no? So, when you say reaction mechanism, it's just a detailed description, no? A detailed step-by-step kung saan makikita mo yung bond formation, bond breaking as the reactants being converted into products. So, yun lang yung reaction mechanism. So, ngayon, ang reaction can either occur in one step or series of steps. So, pag one-step reaction lang siya, usually, sa organic to ha, sa organic reactions, we call them also concerted reaction. Bakit concerted? Kasi sabay-sabay na mangyayari. Basta one step lang yun. Lahat ng mga arrow pushing, arrow movement, or electron movement rather, sabay-sabay yun. Ano po siya na? One moment. Yes, one step lang siya. So, no matter how many bonds are broken or formed, a starting material is converted directly to a product. So, yan ngayon yung concerted reaction. Yung wala pong intermediate. Yep, correct. No intermediate for one-step reaction. Samantalang yung stepwise reaction mo, meron kang reactive intermediate. Kaya ang term dyan, reactive intermediate, kasi yung intermediate mo, magre-react agad. No? So that you can end up with your desired product. No? May mga conditions yan, Josh. Yun yung aaralin natin per functionality. So, pero actually, sabi ko nga sa'yo, magkakaroon ka ng idea na, okay, kunwari, substitution reaction ito, pero ang type niya ay type 1, kaya type 2, no? So, yun na ngayon yung mga term na SN1, SN2, ayan, ano mo na siya, mamimit mo na sila. Magkakaroon ka na ng idea, no? Regardless of how many steps, no, dun sa mismong reaction mo, meron lang tayong ways to break a bond. Either equally or unequally. So, dito ko lang tapusin ko lang to, no? Hanggang heterolysis. Yeah, dito tayo. Yan. So, dito ako matatapos. Yan. So, ngayon, di ba may bond breaking kang nangyayari? Paano yung bond breaking? Dalawa yung option mo. It's either you divide the electrons. Di ba yung per bond, how many electrons ulit, Josh? 2 po.
Dalawa. So, kunwari, pag nag-break yung bond, tapos yung each atom na gumagawa sa bond na yon will receive 1 electron each. Ang tawag doon ay homolytic cleavage or homolysis. Oh. Okay? Homolysis bond breaking yon. Okay? So, equal bond breaking kasi ang nangyayari dito. Homolytic cleavage is also the term. Homolysis, depending on your preference, no? So, equal ang cleaving mo ngayon or bond breaking. Pero, if the bond will be broken and then the pair of electrons will go to one atom, that's a different case. Heterolytic yung term natin ngayon doon. Okay? Ayan, heterolytic or heterolysis. Isa talagang wala siya nakuha. So ngayon, magkakaroon ka kasi ngayon dyan ng charges. Formation ng ions. Samantalang kapag homolytic, anong nabubuo? Radicals. Kasi tig-isa lang na electron. No? Very reactive. Ayan. So let's study the homolysis and heterolysis next meeting na. Siguro I'll meet you on Wednesday. Same time siguro ulit. 2 to 4. Around 2 to 4. Okay? Okay. Sige, stop sharing lang ako. So, next meeting, Josh, will continue. Ayan, nawala na naman ako. Ano talaga pa na yung classic pag nag-stop sharing. Correct. Continue lang natin to, no? We'll deal more about the basics of organic reactions. We'll deal also with the arrows. Very important and very particular sa organic chemistry, Josh, ang mga arrow pushing, bond breaking, bond formation, etc. Kasi sa mechanism, napakadaming tanong lagi sa organic reaction about mechanisms and reaction intermediates. No? So, reactive intermediates rather. So, yun yung aaralin natin for the next slides and next chapters. No? Again, ang approach natin na per functional group. Pero, habang nagdi-discuss tayo per functional group, lagi kong babalikan sa'yo, Josh, na anong type to ng reaction so that you can easily sense na, okay, kapag ganito yung case pala or scenario, addition reaction yung mangyayari, substitution reaction yung mangyayari, elimination reaction yung mangyayari, etc. Clear tayo doon? Tama. Okay. Sige. Thank you so much, Josh, and I'll see you on Wednesday. Yes po. Okay, ano po kay off